po natin. Ayon sa ilang mga analyst at ilang mga political strategies, nakaka-relate ang mga normal na Pilipino sa Pangulo, dahilan para magustuhan siya ng publiko. Sa ilang pag-aaral sa Russia noong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, ganun pa man, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Magandang araw sa inyo mga kabayan, mga tropa. Isa na namang mainit at interesanting topic ang bibigyan natin ng reaksyon. Kaya kung mahilig po kayo sa mga politics, content, at tamang-tama po at para sa inyo ang channel na to. Ako nga pala si Kuya Frank at sana po suportahan niyo po yung munting channel na to sa pamamagitan po ng pag-like at pag-subscribe. Huwag niyo na rin po sanang kalimutang i-hit yung notification bell para kapag may bago tayong upload, hindi niyo na kailangan pang hagilapin yung channel na to kung saan na po itong magpa-pop up sa cellphone ninyo. Sabay-sabay po natin panoorin to. Alam nyo ba na karamihan sa tinitignan nating mga leader ay yung nakasanayan na at pinauso ng mga western countries, yung mga formal at laging nakapustura. Laging sinasabi na bakit kasi Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang nasa kalye o parang hindi statesman, ano? Malimit man siya magmura, ngunit ang tanong, bakit nga ba siya tinawag na reformista? Dahil daw nung panahon niya, dito natuloy ang mga pending na mga proyekto na hindi matuloy-tuloy ng mga dating administrasyon. Sa kabi-kabila ang mga kritisismo, nagpatuloy ang administrasyong Duterte na makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan. Tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. At base sa datos, pumanglima lang naman ang Davao sa pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas. Tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi he sounds like them, he behaves like them. Ipinanganak sa Maasin, Leyte, lumipat sila sa Davao para doon manirahan. Ang kanyang ama ay si Vicente Duterte na nanungkulan din sa Davao bilang isang provincial governor. Nagtapos siya ng political science sa Lyceum of the Philippines noong 1968 at kumuha ng kursong law sa San Beda noong 1972. Naging prosecutor, vice mayor at mayor ng Davao sa loob ng 22 taon. Kalaunay nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016 at naglayong isulong ang paglaban sa krimen at korupsyon. Isinulong din niya ang Liberal Economic Platform at nagpropose upang ipa-implement ang federal system government. Ngunit siya ay nabigo. Bilang presidente ng Pilipinas, siya lang ang natatanging pangulo na nakapagpalibing sa dating Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Tinagurian din siyang Duterte Hari at controversial strongman sa kanyang panahon. Ang number 69 sa the most powerful people in the world. Base yan sa talaan ng ilang article noong 2018. At nagugat ito sa pagkakalunsad ng kanyang platapormang Oplan Tokhang. Sadyang nakakabilib itong si Pangulong Duterte. Aminin man natin o sa hindi, gumalaw ang mga natutulog na infrastruktura. At ngayon ay kasalukuyan ang ginagawa at patapos na. Pagdating naman sa pangangalaga ng ating mga OFW, naging safe at may protection daw sila sa ilang mga programang inilunsad niya. Nakakatakot man ang dating niya sa ilang mga sasamang loob, number 69 pa rin siya para sa the most powerful person in the world. Sa paglunsad ng kanyang platapormang Oplan Tokhang na siyang kinundi na naman ng ilang mga kritiko na sinasabi nilang ito ay paglabag sa karapatang pantao. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa administrasyong Duterte ay ang International Criminal Court or ICC. Ayon naman daw sa dating presidente, ano naman daw ang karapatan nila para litisin siya sa banyagang bansa samantalang meron tayong korte na dapat humawak sa bawat kaso na nakabinbin dito sa Supreme Court. I can rot in prison for my country. Ang pagsuko kay Presidente Duterte sa banyagang bansa ay kinundi na at hindi nagustuhan ng ilang mga Pilipino. Ganun naman ang nangyari, handa daw harapin ni Pangulong Duterte ang lahat ng mga akusasyon na ibinibintang sa kanya. At anuman daw ang mangyari ay handa daw siyang magsakripisyo para sa kanyang sariling bayan. At bilang pagbabalik tanaw noong 2019, tayo ay kumalas na sa ICC. At paliwanag naman ng ilang historian ay kailangan daw nating balikan ang kasaysayan para daw maunawaan natin ang panghimasok ng international community sa mga polisiya ng bansa. Isa pa dito ang di umano'y kulang at di katanggap-tanggap na pagtugon ng Pangulong Duterte sa West Philippine Sea at iba pang mga issue na kaugnay sa foreign policy na lagi na lang pinagdidebatihan at laging sentro ng mga balita. Kabilat kabila man ng kritisismo, nagpatuloy pa rin ang administrasyong Duterte para makapagbigay ng safe at magandang resulta para sa bansa.
Ayon naman kay Enriles, sa ngayong panahon, mahirap na ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Ganun pa man, pinababatid na niya ang kanyang pagbati sa usaping West Philippine Sea at ayon sa kanya, hindi daw kailangang daanin sa init ng ulo ang ganitong klase ng mga sensitibong usapin dahil dito nakasalalay ang ekonomiya at ang seguridad ng bansa. Ganon din ang ilang mga lupain na nasasakupan natin. Ayun guys, napan niyo po yung pagdodokumentaryo ng mga nagawa ni Pangulong Duterte dito sa bansa. Pinakita po doon yung mga ginawa niya at mga sinasabing mga accomplishment po niya. So para sa inyo, ano po ba yung nararapat na hatol para sa kanya? Sa tingin niyo ba tama lang po ba na nangyari sa kanya yung pagdadala sa ICC at paglilitis sa kanya sa kabila ng sinasabing marami daw siyang accomplishment at marami siyang nagawa nung kapanahonan niya? Hindi naman ako pro Duterte, pero para sa akin marami naman siyang nagawa at sa tingin ko, yung mga panahon na nanungkulan siya, maraming mga problemang na-resolve. Kasi sa ating mga mahihirap, no? Tayo umaasa kahit sa kakaunting mga bagay na benepisyo na matatanggap natin, masaya na, kontento na po tayo. Hindi kagaya ng mga ibang administrasyon nila Aquino, Ramos, o ERAP. Parang hindi natin naramdaman yung yung pagbabago, tsaka yung mga benepisyo na dapat matanggap ng mga mahihirap na nagluklok sa kanila sa pwesto. So ganun pa man, masasabi natin, di ba, na yung nangyaring EGK ng mga panahon na yon, maraming buhay ang nawala. Pero sa akin tama lang yun kasi para tumino ang Pilipinas. Kasi nakikita niyo naman, di ba, ang dami pong mga nagiging problema ng ating bansa, lalong-lalo na po sa korupsyon. Alam niyo naman, sa kahit sino namang tao, di ba, para sa akin papabor sa bagay na yan. Kasi siyempre, sabi nga, safe na safe daw yung mga anak natin kapag lumabas ng kalsada. At the same time, may mga natatanggap din tayo na mga biyaya, kagaya nung nag-pandemic, di ba? Grabe yung pinagdaanan ni Duterte. Puro kung mahinang presidente yung hahawak nun, pasiguradong mangangamote. At malamang baka bumigay na sa dami ng problema. Lumobo man yung utang ng panahon na yon, pero at least, di ba, nasolusyonan yung mga problema. So, kung kayong tatanungin ko, pabor ba kayo na magbayad si Duterte sa ICC sa mga ginawa niya? Kasi, unang-una, para sa akin matanda na rin kasi si Duterte. Para sa akin, konting konsiderasyon na lang, na sana pinagbigyan na lang. Pero, sa politika kasi natin ngayon, madami talagang against din sa kanya. Pero, marami din namang pro Duterte. Kaya ngayon sa nalalapit na halalan 2025, di natin alam kung sino, kung si Sara Duterte ba ang kakandidato. Ngayon ang tanong, iboboto nyo ba siya? Or kung sino man yung tatakbo ulit na kalaban niya, papanig ba kayo? So guys, mag-isip-isip po kayo kung ano po yung magandang desisyon. Dahil dito sa video na ito, pinakita ko lang po sa inyo yung mga accomplishment ni Presidente Duterte nung kapanahonan niya na in awareness or para magkaroon din ng idea yung mga taong hindi pa nakakilala sa kanya at nakaalam ng mga accomplishment niya. So guys, hindi po ako bayarang vlogger. Ito lang ay binigyan ko ng dokumentaryo at binigyan ko lang ng konting informasyon yung mga viewers natin na nanonood. Sana po wag po ninyong isipin na pro Duterte po ako. So, yun lang po yung yung video na to, and I hope po sana nagkaroon kayo ng konting idea. Iboboto nyo pa rin ba ang Duterte sa nalalapit na halalan? Kung nakatulong ang video ito, at hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Frank, ang inyong vlogger for today. Ingat po kayo lagi. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sana rin po huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Isang like lang po at subscribe. I-click niyo po yung notification bell para kapag may bago tayong upload, agad-agad pong mag-pop up sa cellphone ninyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.